Bukod sa mga nabubulgar na impormasyon, tila mas lalong kaabang-abang ang mga susunod na Quadcom serye, lalo na't hindi pa man nakasalang sa pagdinig. Mainit na ang face-off ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga miyembro ng komite matapos ang kanselasyon ng nakatakda ng hearing bukas. Sa kwentong ito, mga kasama natin si Sus Valdez. Kung may nag-G, tila nananatiling mailap pa rin ang inaasam na face-off o harapan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng mga miyembrong mambabatas ng Quad Committee ng Kamara. Dahil matapos kumpirmahin ni dating Presidential Legal Advisor Salvador Panelo ang pagkasa ni Digong sa nakaraang mga hamon umano ng kongresista. Sa official website ng House of Representatives ay nakalagay ang katagang cancelled sa November 13 hearing ng Quadcom. Ang dahilan, 16 anyang agenda ang nakatalas sa maghapong schedule nito sa araw ng Miyerkules. 10 House Bills at 2 motu proprio inquiries ang nakatalas sa kalendaryo ng website sa petsang Nobyembre 13. Nauna rito, masayang ibinalita ni dating Presidential Legal Advisor Salvador Panelo na dadalo di umano sa Quad Committee EJK hearing ng Kamara bukas araw ng Miyerkules si dating Pangulong Duterte. Sabi pa nito sa kanyang Facebook post, hindi uurungan ng dating Pangulo itong mga naghahamon na kongresista. Payo pa nito sa publiko na kansilahin ang mga lakad at nang mapanood si Duterte kung paano haharapin ang matatapang na kongresista. I can imagine kung ano mangyayari doon. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung hinahamon nila. Hindi sila uurungan ito. Basta aateno siya. At yung mga, kung wala rin lang kayong ginagawa, salubungin natin ang Presidente Duterte sa pagdalo niya dyan sa Batasang Pambansa, Batasang Pambansa, sa may Commonwealth. Papunta doon. Doon ang gagawing hearing. At siya nga pala, kausap ko lang ko kanina si Presidente Duterte. Sabi niya, mag-aabogado ka sa akin, Sal. Sabi niya, mag-enter ka ng appearance mo as my lawyer. Ikaw ang lawyer ko sa Maynila, si Attorney Delgra, ang abogado ko sa Davao. Kayong dalawa, ang aking mga abogado doon. Siyempre nga ako, ikaw pa. Nauna nang nagpahayag ang mga miyembrong mambabatas ng Quadcom na handa silang mag-ambaga ng pamasahe ni Duterte, 10 ng mga bodyguards nito kung iyon lang ang hadlang sa hindi pagdalo sa kanilang pagdinig. Samantala, batay sa anunsyo ng House of Representatives, imbes sa Miyerkules, nirisked nila ang hearing sa susunod na linggo, November 21, 2024, kung saan humingi sila ng dispensa sa kanilang naging adjustment. Narito naman ang sagot na patutsyada ng mga kongresista sa umano'y saad ng ilan na tila biglang nabahag ang kanilang buntot sa pagkasa ni Duterte. I noticed also that there are several comments from the vloggers of I don't know which camp is that, no, saying na wala pong naduduwag dito. Ganito ho, para ho malinaw. Sa 21 meron kaming hearing. Yan ho, punta ho tayo dito. Pagkatapos ng 21, let us know kung kailan kayo pwede. Because we will schedule another Quadcom hearing on the date convenient for you, on the date na gusto ninyo, para ho mailatag natin ng maayos ang ating imbitasyon. Depensa pa ni House Quad Committee Chairman Congressman Robert Ace Barbers, nauna nang nagkanselan ang hearing bago mag-anunsyo ang kampo ni Duterte na dadalo sa pagtinig. Gayunpaman, ayon kay Panelo, tuloy umano ang pagpunta nila ng dating Pangulo sa Batasang Pambansa bukas ng alas 10 ng umaga para kumprontahin ang Quadcom member sa nasabing issue. Ako, si Sus Valdez para sa Kwentong Politiko.